Greetings po, sir. Good evening po. My name is Rene Vitoasan Jr. from 3ITB and this is our ito for midterm activity. Sa part po ng website na gagawin namin, ako po ang magre-present ng aming homepage. Dito po. And papakita ko po sa inyo ang code po dun sa dito po sa home.html, sa index.html. Ito po yung code ng home. As you can see, yung home about motorcycle services at contact ay ito po. Ito po sila. And kaya po ganun yung styles nila is because this one po. Yung header po, ito pong background, ito po yun. And then, kaya po sila magkakalayo is because of ito po, margin left. Pag binago po yan is magkakadikit na po sila. For example, 0px. Yan po. So, ginawa po namin 30px yan so that may space sa isa't isa. Hindi po masyado sakal. And kaya po kada may hover, may effect po is because of yung code ko namin sa hover. And ito rin po, meron din po kami dito na sa may malapit sa footer na search bar, drop down menu, at search button. And paano nga po ba gagana dito sa yung macro at micro layout? Ito po yung code po namin. Code ko po. Ito po. Max width 668 pixels po. Ibig sabihin po, kapag po nag yung viewport width po is nag 768 pixels na lang po yung viewport width po ng device or ng screen. Mag-a-adjust po yung mga yung mga elements po sa loob at magiging responsive po sila. Like for example po, kapag po ito niliitan, ayan po, sumusunod po yung elements po, nag-a-adjust po sila based po dun sa code natin ng media query. Ito po, nilagay po natin yung width is 100. In-adjust po natin yung header menu, nag-adjust po sila. Yung bar font size po, naging 15px na lang po. And then, ayan po, display block. Sabay ito pong mga drop down po, binabaan po natin to ng 55% na lang yung width. Pag nilakihan po, ganito po ang itsura. Ulitin ko lang po ulit. If susunod po yung code, yung elements. Patayin lang. So, dangal greetings po. I am Francesca Agata Padillo and I will be explaining the about page po. So, as you can see here po, meron po tayo ditong header and then picture po ng mga motors na meron pong name ng aming website and some paragraphs po and button. Pwede po namin itong magamit for future if gusto pa po namin i-expand itong website namin. So, for the styles po, so in this part po, we set the padding and color for the whole class about section. And then dito naman po is we set the class about content. Sinet po namin yung margin bottom into 20px para magkaroon po ng margin sa ating bottom ng content. And dito naman po sa part na to, which is yun sa button po namin, nag-add po kami ng padding around the button and border na solid green sa around ng aming button. Then, yung border radius po is ginawa po naming round yung point ng aming button. Then, nag-add din po kayo ng transition para pag nag-hover po. And then, sinet po namin yung cursor into pointer para
pag nag-hover po is nagiging pointer po yung arrow. Then next po is design when hovering po over the button. So, sinet po namin yung background as green pag nag-hover po. And then, nagiging color white po yung text. Naman po is, naglagay po kami ng media queries for smaller screens. Then, dito po sa display block is, nagwa one column po siya. This section, for smaller screen pa rin po, tinanggal po natin yung margin niya sa right, and then, nag-add po tayo ng margin sa bottom. Then, next po is, sinet po natin yung width into 100 para po ma-scale down proportionally ang ating image. Then, sinet po natin sa maximum height yung ating image para ma-prevent po yung excessive stretching. And lastly po is, sa smaller screen pa rin po siya, sinet po natin yung padding into 0, yung left padding into 0 pag nag-i-small screen po ang ating website. Ito po yung website namin implying the macro and micro layout, and specifically po dito po sa aking page. Ayan po. Thank you po. Good day po, sir. Dito po yung motorcycle page po. Ito po yung itsura ng aming website. Bali, ganyan po yung design niya. Punta po tayo sa CSS. Ito po yung motorcycle div. Naka-display po siya ng flex. And then yung flex wrap po, naka-wrap. And then yung padding po niya, naka 20 pixel po. Dito naman po sa motorcycle image over po, yung border po niya naka 2 pixel na naka solid green. Tapos yung transform po niya scale 1.1. And then yung transition po, yung transform po niya 0.3 seconds naka-is po. Dito naman po sa micro layout po, yung motorcycle image, yung width po niya is yung 50% para po mag-fit dun sa container. And then yung height po is naka-auto para po mag-adjust po doon based po sa content. Next naman po is yung object fit na cover po para ma-maintain po yung aspect ratio and yung size po niya sa container. So, bali, ito po yung image hover po. Yung border po niya, ayan. Tapos, ito po yung image para po mag-fit sa container. And then, next naman po is yung gallery paragraph. The margin top po niya is naka 20 pixel po. Para po dun sa space po dito sa image, sa description po. Next naman po is yung macro layout using CSS grid po. Yung grid container po, naka-display ng grid, tapos yung grid gap po niya is 10 pixel. Ganyan po yung itsura niya, naka-grid. Tapos yung gap niya po dito is naka 10 pixel. Tapos dito naman po sa media queries for responsive layout po. Dito po sa media, minimum width, pag 768 na po yung minimum width niya, ang grid container po is yung grid template niya is gagawang 2 columns pag ganyan po. Kapag yung minimum width niya po is 768. And then next naman po is yung max width na 760 pixel para po sa small screen. Yung grid container naman po niya is set po sa 1 column. So testingin po natin. Ulitin. Ganyan po. Pag in-stretch po natin siya hanggang 768, yan po, nagiging 2 columns po. Yun lang po sa motorcycle page. Naman po is yung services page. Nakikita na naman po. Parang same lang po ng concept dito po sa motorcycle page. So, punta po tayo sa CSS. Ito po yung services. Naka-padding po niya is 50 pixel, tapos 0 po. Yung color po niya black. And then, dito na po yung micro layout sa image sizing po. Yung services image, ang width po niya is 250. Nakaset na po yun para yung image niya po is naka-medium size lang po.
Tapos yung height niya po is naka-auto para mag-adjust po ulit based po sa content. And then naka-objective po ulit siya para ma-maintain po ulit yung size para po dun sa container. Dito naman po sa macro layout using CSS feed po, yung services po, yung container po niya is naka-display grid. Tapos yung place item po naka-center. Tapos para po siya naka-horizontal and vertically. Papakita ko po mamaya. And then yung grid template po na column. Tapos repeat, auto fit, min max 300 pixel po, 1 FR. Tapos yung grid gap niya po is 10 pixels. Spacing po yan para po dun sa, between po dun sa service item. Tapos, next naman po is yung services content. Yung text align niya po is naka-center. Then, yung padding po niya is 10 pixel. Tapos, dito naman po sa title is yung services H2, which is ito po, is naka-margin bottom 5 pixel po. Tapos po yung some space below titles, dito po yung 5 pixel. Tapos dito naman po sa sa media, sa responsive layout po. Yung sa minimum width niya po is naka 860 pixel for medium screen and above. Yung services container niya po, yung grid template po is katulad lang po nung sa motorcycle na hati po sa dalawang columns. So, pag yung minimum width niya po is naka 860 pixel pataas. And then, next naman po is yung media max width. So, pag yung max width niya po ay nasa 760 na yung screen and below, yung services container po, ano po ulit siya ng one column. Katulad lang po nung sa motorcycle page. So, try po natin siya liitan. Pag nilitan po natin, ayan po, so one column na lang po siya. Tapos ito po yung mga nabanggit ko kanina, yung naka-center po yung place items and then yung text align po naka-center. Ganyan lang po siya, sir. Thank you po. Good day, I am John Wayne Carzon. So, I'm going to discuss yung contacts page ng website namin. So, this is the HTML file or the code ng aming contacts page. So, as you can see, meron tayong header which is diniscuss na kanina. Then, punta naman tayo sa contact section. So, kapag pumunta tayo sa contacts, madadirect, once na kinlik natin tong contact, madadirect tayo sa contacts page, which is, ayan, ito yung contacts page. So, isang buong container to. Then, sa form, unang form, which is ito, yung name. Then, sa second, this is the form, sa part ng form group, sa email. And then, sa isang part naman ng form group is the message. So, kapag punta tayo sa style, ito, sa dito, itong code na to is magi-stack siya sa items na nagkakaroon ng smaller screen, which is ang max width niya is 768 pixel. Then ang flex direction niya is column. Now sa form group, ang margin bottom is 15 pixel. Then sa label naman ng form group is magdi-display siya as black. So kapag nag-display siya ng label sa new line, so ang margin button is 5 pixel. So sa form group ng input, which is yung sa text dun sa message, and also sa form group ng input ng email, so sa text area yon, ang width nun is 100%, the padding is 10 pixel, then border is 1 pixel na solid, ang kulay is white. So ang border radius is 3 pixel. So ang form group
naman sa text area, ang height niya is 100 pixel. Aga-adjust siya yung height niya kapag kailangan. So, balik tayo dun sa page natin. So, ito siya. So, di-discuss natin yung itong media queries. So, once na ito yung macro layout niya. Ngayon, pag delete natin siya. So, ayan. Magigiyad. Ito na yung micro layout nung page. That's all. Thank you.